Hello guys! Hello. This is for Aries. Aries, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Aries kung anong message, energy gabay para sa inyong lahat. Okay. Transparency and sanctuary. Okay, so nakikita ko sa iyo dito Aries, sinasabi ng barahan na kailangan mo daw na maging transparent. Kailangan mong maging honest, maging authentic, maging genuine ka. Kailangan maging totoo tayo. Totoo ka dapat sa sarili mo, sa ibang tao, sa isip, sa puso, at sa gawa. Okay? Okay, next is number 28. This is 10. So, dito naman sinasabi ng baraha sa'yo na marami kang sinisikreto, marami kang sekreto, marami kang mga ginagawa na parang ikaw lang yung nakakaalam. Okay? Okay. Okay, Archangel Michael. Wow, Aries. Aries, kung ikaw ay nakakaramdam ng feeling mo ay helpless ka, hopeless ka, mag-isa ka lang sa mundo, pakiramdam mo, like yun, may mga feeling of loneliness, feeling alone. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na si Archangel Michael daw ay naandyan lang, tawagin mo lang siya, bibigyan kanya ng lakas loob para sa mga pagbabago ng buhay mo, tutulungan kanya sa divine life purpose mo. So, ang kailangan mo mag-pray, kailangan mong mag-reflect, kailangan mong humingi ng tulong sa divine. Okay? Alright. Aries. Okay, so Zana and Astara. So, sinasabi ng baraha sa'yo, Aries, na deserve mo daw yung the best. Okay, so wag mong hahayaan na hindi mo makuha, hindi mo ma-manifest lahat ng mga gusto mong ma-manifest sa buhay mo. Yung pangarap mo, yung desires mo, kailangan makuha mo siya. Okay, sa tamang paraan. Sinasabi ng baraha sa'yo, yun na nga, nandito si Archangel Michael na sinasabihan ka na bibigyan kanya ng courage, ng protection sa lahat ng klase ng harm or danger. Okay? So, wag kang masyadong dwell sa past mo and just move on, relax, and be safe. Alright. Okay, King of Swords and Seven of Wands. So, sa nakikita ko sa'yo dito, isang direksyon na gusto mong tahakin. Pwedeng gusto mong lumipat ng bahay, gusto mong umalis, or gusto mong magpakalayo-layo, gusto mong maging alone, gusto mong mag-isa lang. Sinasabi ng baraha sa'yo na okay, wag kang mag-isip ng kung ano ng negative. You are protected, you are guided nga ni Archangel Michael sa lahat ng klase ng danger and harm. So, gawin mo siya, gawin mo kung ano man yan na pinaplano mo, as long as na wala kang tinatapakan, as long as na legal, as long as na walang problema. Okay, so nakikita ko sa iyo dito, may iba sa inyo, Aries, na pwedeng nakaka-experience na naman kayo ng depression or anxiety
Or may mga bisyo ba kayo? Be careful sa may mga bisyo na Aries, yung mga pinagbabawal dyan or whatever. Nako, kailangan nyo nang baguhin yan. Kasi sa nakikita ko sa'yo, yan ay makakaapekto sa emotions mo, mental, physical, psychological. Kasi unang-una, marami kang rason para maging masaya. Marami kang rason para magpasalamat sa Panginoon. Buhay ka, may pamilya ka, tumutulong sa'yo. But sa nakikita ko na sa 8 of Swords ka. So ang 8 of Swords na to, eto yung may mga bisyo. May mga bisyo sila na yun yung nagiging dahilan ng depression. Like halimbawa, unemployed ka. Suportado ka ng parents mo. Tapos nagbibisyo ka pa. So yung bisyo na yan, tigilan mo yan. Kasi yan yung magiging rason na masisira ang buhay mo. Okay? Okay, 4 of Cups and the Sun. So, nakikita ko na nag-aantay ka. You're waiting for parang big reasons para maging masaya. Nako guys, kung wala ka namang physical health problem, kung wala ka naman na sakit sa katawan mo, sakit sa utak mo, magsaya ka, magpasalamat ka, nabuhay ka sa ngayon. Hanggat buhay tayo, may pag-asa. So, huwag tayong mag-antay ng tamang panahon para maging masaya. Pagkagising mo lang, maging masaya ka na. Kasi binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay. 'Di ba? The Hermit, sinasabi ng baraha, may mga kailangan kang isipin, may mga kailangan kang i-reflect sa buhay mo. May mga desisyon ka na kailangan mong pag-isipan bago mo yan gawin. Okay? Sabi ng baraha sa'yo dito, ang pamantayan mo daw ng happiness is dapat maraming pera. Mali yun guys. Maling-mali yun. Kasi dito sa barahang to, parang it's a conditional na happiness siya. Na parang iniisip mo na, magiging masaya lang yung pamilya ko kung marami na kaming pera. There's parang scarcity mindset na ganito yon. Scarcity mindset to hindi ito kung anong mindset na may mga tao na magsasabi, magiging masaya lang ako pag naging milyonaryo ako. Magiging masaya lang ako kung ako ay nanalo sa loto. Ba't mo pahihintayin maging milyonaryo ka? 'Di ba? Ba't maibibase mo yung happiness mo sa pera? 'Di ba? Nakikita mo yung mga native nakatira sa bundok. Masaya sila, 'di ba? Sila yung pinakamasayang tao. Kahit na ang hirap ng buhay, bababa sila sa bundok, ibebenta yung mga gulay, mga root crops para sa bigas. 'Di ba? Pero masaya sila. Ganun yun. Ganun yung contentment. So, sabi ng baraha sa'yo dito, pag-isipan natin lahat ng actions natin. Nakikita ko yun, may mga iba sa inyo nadidepress, nagkaka-anxiety, naguguluhan, confused. Kailangan yung magpakatatag. Kailangan yung maging courageous. Kalimitan, ang rason ng mga stress na to, anxiety, depression, bisyo yan. Hanggat na may bisyo ka, hindi mawawala yan. Pero kung wala ka namang bisyo tapos may anxiety and depression ka, punta ka ng doktor. Kasi doktor lang ang makakabigay sa'yo ng tamang solusyon. And 6 of Wands, Temperance, sinasabi na kung masyado kang nagmamadali para sa tagumpay, walang madali ang success. Yung mga nagsasabong, nagagambling, yung sugal, sabong, mga online sugal na yan, whatever na klase ng sugal, walang umaasenso dyan eh. Sabihin natin, okay, may nananalo ng milyon. Ang tanong, ilang milyon na ba yung talo nila? Tapos pag natalo sila, sobrang saya nila, ganyan, ganito. And kalimitan yung mga nagaganyan na trabaho, gumagamit din yan ng mga bawal na, alam mo na. So, So, kailangan natin dito guys na mabuhay tayo ng fair. Nakikita nyo yung mga tao sa lansangan, 'di ba? Ako hindi sa hindi sa pagja-judge, nakikita ko na may mga Pinoy na they are complaining nagko-complain sila na parang ang hirap ng buhay, ganito ganyan, ang hirap ng buhay. Ako sumakay ako sa sa mga Grab, sa mga angkas na yan, and lahat ng sinasakyan ko, ini-interview ko yan habang nakasakay ako. Tinatanong ko sila, ilang anak mo? Single ka ba? Mayroon doon na single siya. Galing siya ng Mindanao ata yun or Visayas kasi sa dami-daming sinasakyan ko, tinatanong ko talaga sila. Sabi ko, magkano yung sweldo mo? Ganyan, sinabi niya sa akin, ganito, ganyan. Malaki daw yung kitaan dyan sa mga ganyang klaseng trabaho.
lalo daw kung masipag. Ang ginagawa niya daw, siya daw ay security guard. Paglabas niya daw ng duty niya, magga-grab siya kasi nga meron siyang ano or any angkas or whatever, move it, ganyan. Meron siyang motor eh. Mahal yung motor niya. Sinabi niya na hinulugan niya daw yon, hinuhulugan. So, kailangan niya ng extra. And sabi niya, single siya. Meron siyang parents sa probinsya. Nagpo-provide siya ng medicine ng parents niya. And kung magko-complain tayo, nasa loob lang tayo ng bahay, tingnan nyo sa labas, marami pang naghihirap kaysa sa inyo. 'Di ba? Huwag tayong masyadong mag-complain. Alam nyo kung wala kayong sakit, pumunta kayo ng hospital. Doon sa hospital makikita nyo yung mga nakadextrose, yung mga dinadialysis, tingnan nyo lang kung magko-complain pa kayo. Kaya ako for me, sometimes, pag halimbawa na yun, tao lang tayo, mayroon tayong mga panahon na nagko-complain. Pumupunta ako sa mga klase, sa mga lugar na ganyan na sa supermarket lang. Punta kayo ng supermarket. Makikita nyo may mga tao dyan na nagbebenta sa gilid. Isipin mo, tanungin mo magkano ba yung benta mo? Magkano ba yung income mo today? Diba? So, ma-appreciate mo na hindi lang ikaw ang nagdudusa dito sa mundo. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong pagdurusa. Okay? So, wag tayong magmamadali. Walang madaling success. Diyan sa mga illegal na gawain, nako, walang yan makukulong lang kayo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!